nasa linya. Tungkol pa rin po sa naganap na pagbaha sa Kamaynilaan over the weekend. Yes, baby girl ha. At ilang alamin kung anong report ng kanyang mga tauhan dito po sa nangyari nga pong pagbabaha sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Manny Bonoan. Good morning, sir. Good morning, Ted. Good morning po. Good morning, Tia. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Opo, salamat sa panahon, Secretary. Ano po ang report ng inyong mga tauhan, sir? Ito hong nangyari pong pagbabaha sa Metro Manila nito hong nagdaang Sabado. Well, talagang bumuhos naman daw talaga naman ng ulan dito sa Metro Manila nung Sabado at yan nga, medyo may mga ibang lugar na nabumaha na naman. Lalong-lalo na dito sa may banda ng EDSA, sa may Camp Aguinaldo, yun ang report na medyo natigil nga yung daloy ng traffic yan sa area na yan. Dati-dati naman, hindi naman talaga bumabaha yung area na yan. But ang report nila sa akin, Ted, ay meron kasing ginawang retarding pond malapit sa Gate 3 ng Camp Aguinaldo. Mm-hmm. Pero although functional naman, but yung mga inlet dyan sa EDSA, medyo nabarahan ng mga debris at saka yung mga basura, kaya hindi dumalo yung kagad-agad yung tubig din doon sa drainage. Nung natanggal naman yung mga debris, tinanggal ng mga tauhan namin, medyo dumaloy na yung tubig, pero naiipon nga ng tubig, so it took some time actually na matanggal yung tubig. So yun lang naman ang dahilan doon, Ted, sa mga at karaniwan kasi yung mga ganong klaseng pagbabaha, nababarahan kasi yung mga inlets because of yung mga debris at mga basura na dumadaloy. So sir, hindi na po kailangan pa ng engineering intervention dito sa lugar na ito, particularly po itong tapat nga ng Aguinaldo na lagi po yan kapag may heavy downpour, kumbaga thunderstorm, lagi tumataas ang tubig? Diyan sa area na yan, Ted, traditionally wala naman tubig actually dumaan na masyadong dyan sa kung okay yung drainage dyan, no? Yung drainage dyan sa may EDSA, no? Kaya lang, yun nga, paminsan-minsan talaga naiipon yung basura. And we are continuously working it out naman with the MMDA, doon sila, lalo sa mga national roads namin, na tinitingnan din naman namin yung mga inlets namin. Meron kami yung mga nagtatanggal din ng mga basura. Mm-hmm. So, yung pong area doon sa may bandang Bikutan sa SLEX po naman, ano na po ang update doon ng inyo pong, sir, ang inyo pong NCR Director? Nai-restore na yung main drainage doon, Ted. So, ngayon mukhang okay na yung area na yan. Hindi na bumabaha. Hindi naman naapektuhan kagaya ng pagbuhos na ulan itong nakaraan na Sabado. Opo. Pero maliban po... go ahead, sir. Go ahead. Opo. Well, these are the things that we would like to emphasize na yung natin dito. Yung sa internal drainage maintenance kasi ng Metro Manila is under Metro Manila Development Authority. No? We are just... Ang department is actually just trying to assist them. Lalo sa pagkumpuni ng mga pumping stations lang. No? But ngayon, meron kaming ginagawa yung mga pumping stations dito sa Metro Manila, nire-rehabilitate na namin under a World Bank Assisted Program. And we're continuously doing that. No? But yung internal drainage and management of flood control program in Metro Manila is under the charter of MMDA na at this point in time. So kumbaga ang MMDA dahil itong kanila sila ang may pangunahing responsibilidad, dapat mayat-maya chinecheck yung mga drainage kasi dito po sinasabi may plywood na nakabara at yung plywood daw parang mayroong bato na nakapatong. Yun nga Ted, yun na. Hindi ko naman sinasabi na main pagbaha dyan sa Camp Aguinaldo is because yung retarding fund na ginawa ng MMDA
But then yung mga debris, marami pa rin debris na naiiwan. And then, na-exacerbate yan sa pagdaloy din ng mga basura papunta doon sa drainage. Sige po. So siguro nga din dapat makausap natin taga MMDA. Ano po ang inyong reaksyon dito, Secretary, sa isa pong proposal nitong si Ginoong Eduardo Yap, ang chairman ng Management Association of the Philippines Infrastructure Committee, na magkaroon daw po ng tunnels sa ilalim po ng mga kalsada natin bilang permanenteng solusyon sa perennial flooding in Metro Manila. Tunnel daw po. Well, pwede na maging solution yan, Ted, but it's going to be a technical challenge to how we are going to implement it. Siyempre, for one thing, Metro Manila is below the sea. Yung Manila Bay is at times higher than Metro Manila. So it's going to be a big technical challenge actually. Ang tinitingnan sana namin is actually yung na part of the solution sa Metro Manila is yung pagkanya ng retarding pond, but we don't have all the space. Gaya niyan yung sinasabi nga natin sana na gawing retarding pond yung area to Miss Sampaloc from the UST, but then hindi naman tayo maka-access sa mga ganang areas. But then, I think yung sa akin ngayon, Ted, meron yung programa that's going to be implemented by MMDA under the World Bank program. And they will be implementing it soon. Siguro, I think they're in the process of taking yung technical assistance from the World Bank to tingnan nila yung internal drainage of Metro Manila. Kasama dan sa programa nila ngayon. Internal drainage po, the master plan, kumbaga. Yes, kasi we have to admit na yung mga drainage of Metro Manila is mga 60, 70 years old na. And ito yung mga tong maliliit. And sa unang pag-aaral pa noong pang tagal na ng panahon, 70% silted na yung karamihan ng mga internal drainage of Metro Manila. So it has to be, there's a major rehabilitation program that has to be undertaken dito sa Metro Manila under the Metropolitan Development Authority. And the construction and rehabilitation of those silted and matatanda ng mga drainage will be a problem kasi sa traffic. Well, we have to concentrate doon sa mga major drainage mains. Yung lalo na yung mga leading to yung mga pumping stations actually. Kasi kung minsan, Ted, may mga pumping stations nga, pero yung pagdaloy ng baha to convey the waters to the pumping stations, medyo mabagal because nga silted nga yung mga drainage. Opo. Kumusta? Saan natigil ho kasi ang diskusyon doon sa master plan na naman dito po sa Central Luzon? Sa usapin po ito, di ba nangyari nga po itong massive flooding in Pampanga and Bulacan. Kumusta na po ito, Sir, so far ang inyo pong usapan dito? We are in the process of discussing yung for Bulacan area. We have actually requested yung technical assistance from the Japan International Cooperation Agency to do a master plan dito sa Bulacan. And in the meantime, ganon din yung utos ng ating presidente that for the time being, kasi ang napansin lang namin kasi yung karamihan ng mga ilog natin sa Central Luzon have already been silted, and mababaw na yung riverbed. Kaya anytime na merong heavy downpour, walang pupunta ng tubig kundi umapaw. So we need to desilt and increase the carrying capacity ng ating mga ilog dyan para at least ma-convey man lang yung tubig baha papunta sa Manila Bay. So this is going to be part of it, immediate intervention. But we need to do the master planning for Bulacan. In the meantime, dito man sa Pampanga,
We are now finalizing our discussions with Asian Development Bank kasi meron ko kaming ginawa ng Asian Development Bank na feasibility study noon pa man at ngayon namin sana i-implement for the construction of a floodway from San Antonio Swamp all the way to Manila Bay. This is about 67 or 62 kilometers na floodway na ito that will address yung flooding problems in Central Luzon na sa lahat ng mga bayan including Bulacan partly. How soon can you start at anong timetable kaya dito, Secretary? Well, ngayon, we are now finalizing in discussions with Asian Development Bank for the loan agreement. And hopefully by next year, we will do the complete detailed engineering design. And kung may mga sections that we can complete, we can start actually naman partly yung mga civil works that's needed. Sir, ito kayo po'y galing sa San Miguel Corporation, may sinasabi ang SMC dito po sa kanila pong airport project development sa area po ng Bulacan na may kasama silang flood flood control system. Ano po relasyon nun dito po sa binabalak niyo ngayon at yun bang sinasabi ng SMC, gaano po ka-feasible yun? Well, MC is actually, as I understand, San Miguel Corporation is only trying actually to help yung mga desilting operations of yung mga riverbeds, major rivers in Bulacan, no? Kasi just to help them actually, to help ngayon yung mga flow of traffic. But these are just things na ginagawa and ng voluntarily by San Miguel Corporation, and I think it will help actually with all this effort actually. Kami naman tutulong gagawin din namin yung magagawa namin so that mapagtulong-tulungan natin kaagad-agad yung mga desilting operations in major river basins in Bulacan. Opo, pero ito hong sinasabi niyong plano, hindi makakabara dyan ito pong nangyari ngayon na proyekto? Hindi po, because this is just going to be partly dito sa may boundary din ng Bulacan and Pampanga. And this is going to be a major floodway. Now, this is going to be a big challenge na naman sa atin. Kasi if you recall, there was actually a project before na medyo naantala because of social problems na may dapat may relocate na mga bahay-bahay, but then the local government did not really want it to be pursued. So mga ganun ba? So even then, itong malaking project na gagawin naman natin ngayon, yung floodway program, there's going to be again some challenges along the way, yung mga social, environmental issues, but I think we need to implement it anyway to make a permanent solution to the flooding problem. So ito pong floodway na ito, kaninyo, ito na ho yung permanenteng solution para sa Central Luzon. And this is 60 kilometers more or less? Yes, Ted. Opo. And then may tatamaan dyan na naman ng mga bayan at kinakailangan ng relokasyon? Meron palagay ko because malaki itong malaki yung sakop ng floodway na gagawin And this is going to be inevitable actually. We really need to have a permanent solution to the flooding problems there. And I think talagang it has to be some relocations that will be needed. And ito ho, uutangin po natin ang pera para dito? Yes po, dito sa Asian Development Bank. Okay. Sir, dito po sa proposed budget for next year, flood management program, other highlights po ito as presented by our economic managers, it's 215.6 billion pesos flood management program. Ito ho bang perang ito ay nailusot na sa diskusyon nyo sa Kamara at para saan ho ito basically, itong ganito kalaking halaga? Well, we have to understand actually, Ted, that the Philippines, alam mo naman, maraming ilog, drainage at saka mga creeks along the way in many parts of the country. We have to identify sa amin sa Department of Public Works and Highways, ang focus namin is actually on the 18 major river basins. No? Malalaki ito. Kagaya ng Cagayan River Basin, Pasig Marikina,
Marami, all the way. Mm-mm. And ito yung pinagtutuunan ng pansin. But there are many local drainage and flood control projects that are being under the priorities naman of the local governments and sa mga legislators natin. So, this is being coordinated naman with all of them to put their priorities into the program. So, yes, it's a big program, but we have to understand, napakarami ho yung mga rivers at nang nakikita ko nga nung pagpasok namin, talagang karamihan ng mga ilog, talagang may problema dahil we have not been desilting them for the last 15 years. So ito pong 215 billion na ito, SEC, ay for the entire country na ito at bawat isa dito may kanya-kanya na ho itong paglalaanan, kumbaga. Yes po. Yes. Kaya Pre-identified. At kung na po ito, itemized, individual programs na po ito. Okay, so yung pong desilting na dati po'y ipinagbawal, itong dredging, ngayon po, ngayong taon o next year, papayagan na po ito. Sa tingin ko po, kailangan po natin Kailangan po natin. Otherwise, it will just exacerbate the situation. Lalong tumataas na ating riverbed. Talagang ma-flooding yung mga nearby areas if we don't do it immediately. Having said that, Ted, no, we also have to understand that actually to address the flooding problems is not only an engineering solution. Kasi kahit na anong klaseng engineering solution, pagka ganon din ng pagbaha, pag ganon ng mga basura, yung pag-erosion ng mga bundukin, ng mga bumubunta rin doon sa mga ilog, it has to be, I think sa akin lang, we have to address it holistically. Dapat pagtuunan din ng pansin yung mga erosion problems, yung mountain sides, yung mga talagang mga basura, etc. Marami natin dapat ayusin din, hindi lang yung engineering solution. Opo. Kumbaga, hukay ka ng hukay, tapos meron naman dumarating na panibagong putik. Yun po itong binabanggit nyo. O sige. Yan nga po. Opo. May pahabol pong tanong na si Chacha tungkol po dito sa NLEX. Go ahead, Cha, please. Yes po. Sec, ito pong nagsimula na yung pong elevation project dito po sa Tulaok Bridge along North Luzon Expressway. Involved po ang DPWH dito sa project na ito, sir. Tama? Well, separately, yung raising ng pavement ng NLEX is being undertaken by, of course, yung concessionaire. Sila nang nagre-raise nung pavement nila. But sa amin lang, yung rehabilitation at raising din ng Tulaok Bridge will be undertaken by next year. No? Hindi naman makaka-apekto yung height at this point in time, but we want to make sure that eventually yung Tulaok Bridge itataas na rin namin by next year pagka dumating yung pundo namin by next year. So iba pa po yun dito sa ginagawa nila ngayon, natatagal hanggang September 29? Yes. So itataas yung kalsada, pero yung kasi sa taas kasi nito may tulay Oo. Yes. So yung tulay na yun, obligado kang itaas din yun, Sec? Itataas din namin by next year siguro, Ted. Meron na kaming nalaan na pondo para dyan, but it will come by next year. But sabi nga namin, we have coordinated with NLEX na in the meantime, we will be i-enforce muna yung height restrictions sa mga, lalo-lalo sa mga trucks passing underneath Tulaok Bridge. Kasi may sukat yan, Sec, kasi pag hindi nabantayan yun at makalusot, baka sumabit at magiba yung tulay. Totoo yan. Opo. Sec, pero dapat ma-solve yung main cause ng flooding. Otherwise, taas kayo ng taas dyan. Yeah, and then this is actually yung sabi ko nga, I think dyan sa San Simon area, I think even San Miguel Corporation has actually volunteered again to desilt part of yung San Simon River para dumalo yung tubig dyan. And yun na nga, kasama rin yun sa pag-solve nung mga problems dyan.
Yung tinatawag namin na malaking projects that will be funded from the Asian Development Bank. Opo, opo. Sige sir, so sa inyo pong pagtatansya, kailan po magsisimula ang lahat ng ito? Itong flood, pinaka main floodway natin, etc. with the funding. Kailan magsisimula at ilang taon ang tapos kaya nito? Medyo it will take some time, Ted. Hindi ko lang maano ngayon. Kasi we are in the process of finalizing actually pati yung design yan. But one important thing is actually siguro maumpisahan namin yung retarding pond sa may San Antonio area, no? And that will immediately help actually yung pagdaloy ng tubig baha from the upper reaches of the Central Luzon area. Opo. Importante, meron retarding pond doon sa may San Antonio area. Opo. So yung pond na yon kaninyo ay Yeah. oo. Yung retarding pond sa may Oo. San Antonio area will be para hindi dumaloy kaagad-agad yung tubig baha. Galing sa Nueva Ecija at part of Bulacan area yata yan. Yung pong pinagtalunan during the time na nakipag-meeting po si Presidente doon sa ilang Central Luzon officials na ayaw pumayag po ni Congresswoman Bondok doon sa balak daw ho na ito ho ba yun? Hindi dyan, Ted, kasi doon pa kwan pa. Yung San Antonio is actually, I think, in the boundary na ng Nueva Ecija at San Miguel yata yung area na yan. Opo. Hindi dito sa Micandaba Swamp. But sabi nga, we'll also be looking at the possibilities kung meron pwedeng mga areas natin na pwedeng gawing retarded areas in the Candaba Swamp. But we will closely coordinate these mga proposals, if there would be, with the constituents and local government units there. Opo, sige. Pero sir, dito po, kailangan nyo ng, dito, ng political will kasi hindi naman ligid sa ating kaalaman na may mga politiko na may-ari po ng malalawak na fish pond sa lugar na ito. Yeah. Well, these are the challenges that we have to look into actually in the process. Di ba sir, panahon po ni FBR, nasa DPWH kayo? Yes, mula pa nung Opo. Di ba if you recall, Sec, di ba nung panahon ni FBR at nagmamutok nga itong kasama itong pinatubo problem, hindi ho ba may mga pinasabog diyan na mga palaisdaan? Yes, po. Kasi nga nagbabara, di po ba? Yes. Yan sa lower reaches of Pampanga. Yes, sir. Opo. And then, pagkatapos nung kasi, may mga report akong tinanggap, nagbalikan nga po ito eh. Tapos ngayon nga, ito po din yung cause ng ng siltation at saka ng pagbabara itong mga palaisdaan. Ang may-ari po ay mga political families. Well, these are the things that we have to look into again, Ted. Yung part of the flood control program that the President wants us to undertake immediately. Totoo yan yung sa lalong-lalo dyan sa malapit sa Manila Bay. Marami yung mga constrictions that we have to undertake. In fact, meron na kaming programa sa Pampanga actually na under the Korean assisted program. Yung phase 1 na yan, natapos namin yung mga floodways dyan sa may yung mga binabahang bayan nila dyan. But may phase 2 pa kami kasi that will involve a longer floodway din. But tutuloy din namin yan para makakuha doon sa may lower reaches ng Pampanga. Opo. Sige po. Salamat po ng marami, Secretary. Dito po sa inyo pong paliwanag at panahon po na ibinigay po sa aming programa. Good luck, sir. Mukhang flood will still be around hanggat hindi natatapos itong mga major infrastructure projects na binabanggit po ninyo, Secretary. Pagtulong-tulungan natin, Ted, kasi pagtulong-tulungan natin lahat po para tugunan natin kung paano natin masolusyonan yung mga flooding problems natin. Opo.
Salamat po. Apo, salamat Secretary Manny Bonoan ng DPWH. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.